Tagay mo na kayo, pray tayo. Tagay muna. Tagay muna, magpe-pray tayo. Tagay muna, magpe-pray tayo. Isa na tayo. Ito na naman tayo. This is Talkies Nights. Welcome to episode 4 of our podcast. We appreciate you guys being here, whether you're watching us in YouTube or listening in Spotify. Sarapan ulit natin ang kwentuhan tonight. I'm Enzo, and with me is Mr. Facts, Nico Caranto. Hey, yo. We're back. Hindi na ako nagkamali. To my left, the Commissioner, Paul Bernales. Uy, we're back. Nagginaya lang. Again. And syempre, ang ating resident Talkies Master, Chino Tolentino. Hey you, Hecky Smacky. That hecky smack that. Yes. Alright, ang dami nating solid tong pulutan natin for tonight. Uy, kanino ba galing yan? Mukhang Mukhang may future sponsor tayo ah. Geckos. Geckos. Wow. Tsaka ba inihaw? Niyaw ni Jenny. Niyaw ni Jenny. Iyaw ni Jenny. Thank you, Jenny. Thank you, Jenny. And thank you, George, sa ano tawag dito? Snake Bites. Snake Bites. Sobrang solid na new product ng Geckos. Pinatry sa atin ni... Thank you very much, George. We like the snake bites. Thank you, George. I hope it's not venomous. Do you play with snakes? Teka, ano ba pag-uusapan natin yan? Napapasarap pa. Di ba, October ngayon, malapit ng opening ng, start ng NBA season. 10 days na lang. Malapit Pero na actually, nag-start it's around the corner na. Nag-start na rin ng PBA last weekend. Wala akong paki sa PBA. Wala rin pa kayong PBA sa'yo. Mas walang pakilang PBA sa'yo. Hindi. The NBA kasi nagpatikim na sila ng pre-season games nitong mga nakaraang araw. Pero madami nagabang sa start ng actual. Last week pa sila nag-pre-season. Dami nagabang sa actual start ng NBA season. Sinong team sa mag-o-open sa Naalala ko lang is Warriors and Lakers. Yung Pinaka- kasunod data ay Knicks. OKC tsaka Houston. Parang Houston and OKC tsaka Hindi. First game sila. And then Hindi last sila match first ang game. Lakers. Hindi sila opening, brother. Hindi ba sila opening? Ang opening Dalawang ay game lang. Lakers at Warriors. Tapos, Pag yan, Rockets at OKC, Hindi, sa luluhod West. ka. Sa West, ang Warriors at Lakers. Magandang laban. gandang laban yun. And, First day. oo nga. Luhod. West pala. Champion eh. Rockets saka Luhod. First game Sabi pala. ko First sa game, opening. second game. Second game Samsung, Warriors, Lakers. may- Kala ko kasi may East na kasali. Wala, baka next pa. Hindi ako masyado sa... Rockets, eh. OKC. Rockets okay. Siyempre, mga heavy hitters kaagad ng pang-opening season. Pero ano kayang doon ni Durant, no? I mean, ambag sa Rockets? For sure may ambag. Ayan, siya, speaking pero of, yung fit niya doon. Pag kayo tatanungin, ano yung mga pinaka impactful na moves na ginawa ng mga teams ngayong season na darating? Sinong... Yun, isa yung kay Durant. Sa Yung Durant na Rockets. trade sa'yo? Kaya additional firepower nila yun talaga. Kasi doon din For naman, offense, oo. doon din naman sila Definitely. kinakapos pag hindi pala minsan, madalas. Mm. Well, sa season, okay lang, pero pagdating ng playoffs. Pero di ba parang injured si Van Vliet sa kanila? Sinong FVB, point guard nila si Amen? Si Amen. ACL Saka si Van Vliet. Reed Shepard. Reed Shepard ang last year na mataas na draft pick nila yun. Oo, parang top 10 yata yun, di ba? Si Top 5 si Top Reed five, Shepard oh. na pick. So, kumbaga, nagigets ko yung sinabi ni Chino kasi no offense sa mga fans si Jalen Green kabayan, pero kumbaga, kita nyo naman yung nangyari sa kanya after nung 31 points siya nung game 1. Hindi na siya naka-score ng 10 points sa medyo sunod masakit na kasi anim na laro. alaga ko rin yun sa fantasy league natin. Volume shooter, volume shooter talaga. Pero tsempuhan din lang. Kasi Wasak ang Hindi field goals mo hindi efficient Oo. kasi. Ako, brother, para sa akin, ang impactful din na move is yung Horford to Warriors. Oo. Kasi nakahanap na nila yung Stone. missing piece nila na Center nila. center talaga na legit.
Maganda yan. Maganda talaga yung Horford dun sa Warriors. Saka very Parang hindi flexible si Al Horford. Hindi na sila magre-rely kay Draymond Green. Draymond, para kasi wala mag-sentro. silang center na Oo. maayos. Tsaka may ano sila, si Quick Melt nandun na din. Silang dalawa yung kinuha nila. Quick Melt? Si Melton? Quick Melt, si Melton. Melton. Si Melton. Si D'Anthony Melton. D'Anthony Melton. Okay. D'Anthony Melton. Sino starter nila? Most likely. Steph, Pods, Si Pods. Butler, Green, tsaka Horford. Si Horford. Yan. Ganda nung starting five nila, no? Tapos yung bench nila, may karga din kasi balik si Kuminga. Pero brother, hindi na tayo magpaplastikan. Alam ko naman kung excited ka sa taon ngayon na, syempre. Oo naman. Year of the Alam mo, MFFL. MFFL. gusto mo na kitang bigyan ng Mavs fan shine for dyan sa ano ba? Ano mo muna, alam ko naman kung saan ka talaga excited. Syempre. Oh, so makikita niyo sa likuran, kita kaya yan sa video. Oh. Makikita niyo yan, isusum na lang yan ni Enzo. Ano yan, may ano ako dyan, meron akong mga Enter Bay, mga toys na Mavs, which is si Dirk and si Luka. So, yung si Luka nasa Mavs pa siya. Mavs pa. Kumbaga, fan talaga ako ng Mavericks since Dirk era. era. Nung nawala si Luka nun, medyo talagang para ako namatayan. Yung feeling na parang nawala si Kobe. So, yun nga, sobrang excited ko kahit nga nawala na si Luka. Napalitan naman ng first pick, first overall pick. Isa sa mga pinapangarap ng every team yan, lalong-lalo na kung medyo matagal. Generational talent. Generational First talent. overall controversial pick na napunta sa Mavs immediately after magkaroon ng big trade. Madaming mga conspiracy. Marami nag-reaction. Lumabas. Hindi, pero parang may conspiracy nga na ganun. Every time na may trade na big move sa Lakers, in return, parang binibigyan ng NBA. Yun Oo. na yung parang binibigyan Parang ng NBA. nakinig ko yan sa isang interview ni Shaq. Parang nag-ano siya na parang medyo thought-provoking na statement na nung ano ba dito? Yung sa Magic pa lang siya nun eh. Parang binigyan siya ni Stern. Sa mo gusto mo maglaro. Oo. Sa Napanood ko gusto mo yun. init. Parang may ganong di ba? May ganong... At saka kay AD, yung sa Pelicans. Tingnan mo, yun. Ayun. Bigay ka agad sa Naging Pelicans si yung Zion. first pick. First pick din, di ba? Kasi nga, kakabenta pa lang nung team na so yung mga first pick na tapos sobrang galing nung lalabas na first overall pick, parang napupunta siya lagi sa mga ganung team. Pero madaming fans ng Mavs ang sobrang excited. Siyempre, iba yung lalim Cooper ng Flag. Mavs ngayon. Sobrang lalim. Ganda ng Biro mo yung Starter muna. yung rosters nila pwedeng bumuo ng 2 to 3 teams sa NBA. Yung starter nila, pag healthy na si Kyrie, Clay, AD. Cooper, AD. Lively or hindi, Gafford. lively talaga. Lively, yun. Gafford. Lively talaga. yun. Diba? Tapos bench nila, D'Angelo, PJ Wash. PJ Wash. Gafford. Najee Marshall. Ang lalim nun. Maganda ang depth ng... Hardy. Yan, May Hardy pa. Si Brandon Si Williams. nandun ba? Pero syempre, Jeff Hardy. sa Swanton bomb. Sa Swanton ba? Mag-Swanton ba? Sa Swanton. Oy, teka, may guy ko yun sa Oo. WWE. Basta umakit ako ng Hardy Boys hagdanan. ako na. Pero yan ang isang team na malalim. Magkambal. Ikaw, Enzo. Ako, syempre, definitely. Happy ako na nagkaroon din ng move yung team na nagro-root ako sa Denver Nuggets. Parang gumanda rin yung depth ng team. Bakit? Ano yung move ng Denver? In-acquire nila si Valanciunas eh. Pero akala ko kasi hindi matutuloy kasi parang may lumabas na balita. Saka Bruce Brown ulit. Di ba Binalik jazz nila si fan Brown yan? ulit. Ewan ko nga dyan. ano ba? Ewan ko Di dyan. ba? Anong jazz? Si Gordon Hayward, di ba? Player fan ako. Player fan pala siya. Ang Gordon Hayward ng market view. Lakers ako na nga. Sa Lakers Sa ako Lakers, fan. Lakers fan ako. Kung sa team din lang. Lakers. Pagka talagang excited ka sa depth din ng Nuggets ngayon kasi Valanciunas, Bruce Brown. Maganda. Yun nga lang syempre sa Cam lahat naman ng Christian moves ng Brown. mga teams na yan. Puro Brown. Sino? Christian Brown. Christian Brown. Oh. Brown. Pero yun, si Chris Brown ang inaabang ko. Chris Brown. Papasayawin mo siya. Iikot Di yun ba doon. Chris Brown na Christian yun, brother. Ay, short Yeah, si Chris Brown. Madak yun pero Chris Brown. Hindi, pero sa lahat naman ng teams na yan, yung kung anong moves man ang gawin nila, it all boils down sa health ng player.
all throughout the season pa rin. Kasi, syempre, as much as gaano kaganda yung team sa papel, kung anong ganda ng moves nila, mid-season, syempre, hindi may iwasan kung magkakaroon ng injury or whatnot. It all boils down pa rin sa ganyan. And kung paano mag-step up yung remaining members ng ano. Speaking of malakas sa lineup at healthy, so, ano man sabi nyo sa Clippers? Clippers, ang ganda rin ng ano. Pero, as long as they're healthy. Hindi talaga. As long as they're healthy. Medyo, top pa din naman sila. talaga. Top contenders pa rin naman sila. Siguro mga Sa West. 4th to 5th seed. Sa West lang. mag-start ng kukumpletuhin kaya ni Kawhi ang 82 Hindi yun. 81 Hindi. games. Malabo yun. Ano yun? Pero tagal niya nagpahinga dati. Ilang taon na siya load management tapos ngayon. Kompletuhin ko ngayon. Di ba? Parang yung mga... Siguro 4 na taon na yung load management. Mahigit pa ba? Mahigit pa? Siguro baka nga mga Simula sa San Antonio 50, talaga 60 yun. games at most. Talagang taon na lang talaga yung playoffs na lang. Ganun lang lagi. Pero kung sa lalim, Alalay-alalay diba? Oo. Brook Lopez, Jason Collins, Chris Paul, Bradley Beal. Grabe ang... Diba? Daming... Tapos, may Zubac. Pero starter daw nila si Bill. Sa Bucks. Oo. May May Zubac. Kasi magpo-point guard na talaga si Harden. Meron pa isa, Atlanta Hawks. Ay, Ayan. Siyempre, napag-usapan din lang natin. Parang puro West kasi yung binanggit nyo eh. Sa East kasi, siyempre, wala ang Boston, wala ang Indiana. Which is, sabihin na natin, top 3 team ng East. Any given na year. Ngayon, lalo na ngayon, sa lalim ng lineup at sa pinakita ng Pacers last year. So, kumbaga, wide open ang East. Kayo, kung tatanungin kayo, meron ba kayong mga picks sa East na... Yes! Knicks. Knicks pa rin. Knicks ako. Knicks, Knicks Bucks. ka. Actually, nitong last... Parang alam ko na Pistons. sasabihin ni Chino eh. Pistons. Kakamap-short pa rin yan. Pero masaya ako kay Cade kasi magpa-first round na siya. Pa-first round na si Cade. Sa fantasy. Pero yung dalawang teams na napansin ko na nag-all-in sila ngayon, kumuha sila ng mga players is Orlando, kinuha na si Desmond Bain, tapos kumuha sila na, tapos Atlanta, syempre. Lalim ng Atlanta, sina Porzingis, tapos nag-reload sila si Nickeil Alexander-Walker. Kumbaga, alam nila na malambot ang East ngayon eh. So, kumbaga, pero sa New York, tsaka sa may palag sila. Kumbaga, bahala na kung makapasok kami ng finals. Tingnan natin kung ano mangyayari sa finals na Actually, brother, medyo matigas din yung Cleveland. Oo, napalimutan kagad natin. Cleveland Cavaliers. Medyo lang sila, injured sila ngayong simula ng taon. Ang dami nila Pero kumbaga yung core nila talagang nandun pa din. Matigas pa nandun rin. pa din. Matigas pa rin. Pero siguro top seed kaya ng Cleveland pa din. Cleveland. Tama. Nalimutan natin ng Cleveland. Di naman sa... Para sa akin Cleveland, Knicks, Pistons, mga 3 or 4. Di naman. Medyo, medyo wishful thinking ba yan? Medyo mag-6 pa yan, 7. Last third conference sila ay... Parang, 7? ano ba sila? Parang ganun 7 or 6. Hindi ako nagkakamali. Wait. Medyo tuunan muna natin ang pansin yung sa Mavs. Tingin mo, ilang wins this season ng Mavs? Above 40? Mag-50? 60 wins kaya yung mga yan? Given yung defensive threat ni na AD plus yung offensive ni Flag. 50 plus wins siguro. So Hindi mo ko 40. Papasok sa playoffs. Oo naman. Maka 50 wins ka. Although malalim talaga. Malalim talaga. Pero papasok ng yun. Kasi may Cooper tsaka AD na healthy. Tsaka syempre, Kyrie darating next year? No. Sino makaka-stop dun? Shoutout natin si Lindell. Cooper Vlog. Alam mo naman. Tigas yan kay Cooper. No? Hindi pa yung... Kaya, Lindell, unahan na kita sa pag mas mataas ang ko sa'yo, draft pick ko. Oo. Unahan na kita. Hindi, First pick mo na. Walang problema sa akin. Since pinag-usapan na rin natin yung fantasy. Alam ko naman, sa bonus ka eh. Hindi ka magkukuper, wag mo kami lokohin. Sa bonus, pumunta ng first round. Introduce natin sa mga viewers at listeners natin since sa pag-usapan din natin yung fantasy. Ito kasi yung game na stats-based na in-introduce sa akin ni Paul. Si Paul lang nag-introduce sa akin sa fantasy. Anong year yan? 2021. Pero yun nga, ang fantasy is stats-based na liga na medyo sobrang na-hook kami. Lahat.
sa laro na Actually, yun talaga yung common natin ngayon. Feeling ko yun yung pinakang, hindi naman basketball talaga. Hindi, sa atin. Kasi ang active lang na naglalaro kami dalawa lang ni Chino. So, hindi basketball. Yung fantasy talaga fantasy yung more on analysis. more on parang naging nerds analytics tayo. lahat. Parang medyo nerds tayo ng basketball. Doon tayo nag-connect. Oo. May forecast. So, yun nga, kung i-explain natin yung fantasy in a nutshell, ay mahirap talaga. Mahirap talaga. Hindi mo kaya i-explain eh. Mahirap Basta parang, mapupuyat kunyari, magda-drafting kayo, kunyari, 12 teams kayo, so ibig sabihin, 12 managers. Ibig sabihin ng 12 managers, 12 na tao. 12 yung kasali dun sa liga. Magkakalaban yan. So, magkikreate ka lang sa Yahoo or meron, ang pinakang sikat kasi is Yahoo. Para sa yung isa is ESPN. ESPN, meron ding Fantrax, may Kings, ano yung Roto. DraftKings yan. Meron din yan. Pero feeling ko yung Yahoo talaga ang pinaka standard. So doon, mag-create ka ng league tapos magbubuo ka ng kunyari 12 teams. Ang dadraft nyo ngayon, lahat ng NBA players. Random yung draft order doon. So ako, possible, kunyari nakuha ko si LeBron, nakuha ko si Steph Curry. So ibig sabihin, kahit hindi sila magkakakampi in real life, magkakakampi sila sa team ko. Kasi kaya fantasy. Kasi fantasy. Ito yung parang pinakang na pwede mo maging custom team. Custom team. Pagkakakampihin mo yung mga hindi talaga magkakakampi sa real life. And which is ang pinagbabasehan natin doon sa mga picks na yun is yung pinaglalabanan which is yung 9 categories. So kung iano natin yun, judge down natin yun. Siyempre points, rebounds, assist, steals, blocks, tapos yung 3-point made, turnover. Turnover. Tapos yung field goal percentage and yung free throw percentage. So basically para kang parang make believe na imagine mo isa kang actual team owner sa NBA kunyari and you're drafting players na gusto mo pagsama-samahin and you go head to head with other managers weekly. Pero hindi porket fantasy league to. Halimbawa, nakuha na nga ni Paul si LeBron at si Steph, it doesn't mean na available pa siya para makuha ng ibang managers. Doon lang yun talaga. Kay Paul na yung mga players na yun. And wala na, hindi nyo na makukuha yun. Kasi nga nakuha unless kami. May trade kasi doon. Pwede mo siya i-trade kung gusto mo talaga. Meron din naman mga trades. Kung papayag yung ka-trade mo sa i-offer mo. Wag lang yung mga trade mo na Sino? Palugso. Luka at saka sinong kapalit? Doon na ako sa sa Giannis, sa ang ka-trade, Bradley Beal. Hindi ko alam kung paano ako napapayag dun eh. Hindi, baka yun yung mga time na medyo first rounder pa si Bill sa Wizards. Hindi, patapos na nga yung season nun eh. Alam mong ibabang Saan si Bill nun? Sa Wizards. Yun na nga. Talaga pwede siya nun. Kasi pero time hindi, na ang nga kasi kay Bill, ang ina-explain kasi 30 points per game pa siya nun sa Wizards. Halimbawa, Wizards is alam mong hindi na magkiklench sa playoffs. Ibabang ko na yan, hindi na siya pwersa sa patapos. Sa dulo. Jimmy Butler. Shutdown. Yung tatawag na yung shutdown. Sina-shutdown na yung player. After ko makuha after ma-process yung trade, saka lang niya ni-reveal sa akin yung ganong load management ng So, doon sa mga nanonood na WBC players, ito yung inspiration kung bakit nagawa yung format natin. Okay. Draft style. Doon talaga yun. Doon talaga kami naghugot ng ideas na which is parang gawin natin to sa gawin natin sa totoong liga, di ba? Na yung mismo mga players mismo na kakilala natin, yung mga idadraft natin. Kasi wala pa namang gumagawa nun before eh. Parang before, bubuo ka lang ng sarili mong team. May register, diba? Ready na yung roster mo. And which is, I think, tayo ang kauna-unahan sa Quezon. Alam ko talaga kahit sa Manila tayo talaga eh. Tayo talaga walang... Meron na ba sa Manila nagdadraft? Yun nga yung may nakakwentuhan ako na taga Manila. Hindi professional. Nakakwentuhan ako na taga Manila na ganun na rin yung liga nila. Pero mga season 2 pa lang sila. Season 2, di ba? Nag-start tayo 2022 eh. Yung pa-die down na yung pandemic. Sa una lang, parang overwhelming. Pero kapag lagi ka namang nanonood ng NBA tapos love mo yung game. Which is, sa tingin ko yun ang common din talaga sa atin eh. Kumbaga, yung pag nandiyan ng NBA, sa mga lalaki kasi parang
iba yung pag may Parang NBA Miss season. Universe. Oo, kasi pag walang NBA Medyo season, ilang parang buwan na medyo, inaabangan niya kung Miss Universe. Medyo laylay. oo, parang may kulang sa araw mo pag walang NBA na. Yung meme na yung meme na sino ayun? Si Yung, Pablo Escobar. Si Pablo Escobar. Nakaganon na lagi. Waiting for the season to start. Nakaganon lang nagsisiso. Totoo yan. Kasi malaking bagay sa amin na yung daily na may napapanood na laro, Tsaka highlights. yung napapag-usapan kasi natin eh. Kumbaga kung sa iba, yun yung chismisan sa amin kasi basketball or sports in general, fantasy league, yun yung mga points of conversation namin from time to time. Especially kapag may, between us, uy, tanggapin mo na yung trade offer ko kasi ganito ganyan. Di ba? Nagkukulitan pa. Pero, syempre, mga matatalino na rin ng mga ka-fantasy players natin. Oh, So, ginadadamos na. So, nung una pala, binobobo mo yung mga ka-player natin. Hindi naman. Kasama na ako dun. Ako kasi nakikipag-trade lang ako just for fun. Wala pa talaga akong in-depth knowledge about fantasy na ano. Kasi sobrang natuwa lang ako dun sa format, kung paano siya ginagawa. Yun nga, tsaka mas naging attentive ako sa mga detalye ng players and NBA's statistics na hindi ko naman nagagawa before. Madami ka kasi may kilala na players. Kumbaga, ang daming players na naging yung familiar ako. knowledge mo sa game, tsaka sa ibang mga players na... Magdadive ka talaga eh. Magdadive ka talaga sa NBA na which is yung mga magagaling na player kahit may mga kaibigan tayo na magagaling. Sino kilala mo na nagdadive talaga sa NBA? Yung magagaling, kunyari, sina Mike Enriquez, kunyari, yung mga kilala na, bihira, di ba? Kasi hindi sila makapag-nerd sa mga NBA stuff. Pero, na ganyan. alam nila, pag pinapanood nila kung ano ba, anong basa nila doon sa opensa, basa nila sa depensa. Pero yung tungkol deep sa mga dive. deep dive, wala, sobrang dalang. Kung meron man, sobrang wala, mga isa lang, may kakilala kang isa. Sa, kung gaano rin tayo ka-apektado kapag lumabas yung balita na injured si gantong player or Kasama may trade yan. na naganap. Kumbaga, we're the first ones to know din bago pa mabalita sa ibang Totoo. Kasi dun sa fantasy nga, kasi pag may na-injured, parang siya, May hindi mag-step siya, up may mag-step up, so kailangan mo siyang i-add. May mga free agency din na tinatawag. Yung Na mga waiver, hindi nakuha. tawag ng waiver wire. Mga Yung hindi mga players na na-draft. pwede mo i-let go. Yung Kung halimbawa na injured. Oo. So, pwede mo na i-let go yun kung out of the season na. Tsaka may mga sleeper players na minsan depende sa decision ng coach kung bibigyan ng minutes or Sleeper. Anong ibig sabihin ng Yung- sleep? Sleeper player. Explain mo yung sleeper. Hindi, yung mga players na wala sa radar mo, hindi ka mag-expect na mag-step up or magkakaroon ng ambag sa Hindi lang sa ikaw. game. Hindi lang ikaw yung kumbaga lahat. lahat. Na naiiwan sa walang pumapansin eh. Walang Yun yung mga pumapansin. and then Walang biglang Hindi siya boom. pansinin. Yun parang yun yung term. Kaya Hindi siya gaya pansinin. before kay Peyton Pritchard, bago siya biglang Hindi siya pansinin. Ah. hindi siya pansinin noon eh. Especially nung rookie niya. Second year din hindi siya Nagte-10 trees, Oo, 10 no? trees. Grabe. Kumbaga, on a layman's term, kumbaga, yun yung mga bangko na hindi mo in-expect Hindi mo na, in-expect. Mag-step up. oo, na parang all-star caliber or hindi man all-star caliber pero Tas, hindi, may tapos impact talaga. from there, eventually, mabibigyan na siya ng regular spot sa rotation. Kasi nga, yun na yung mga pagkakataon din na Si hinitin ng Nembhard. mga players eh. Nembhard. Pero sa akin na more than yung cash price, more than yung competitiveness kasi tsaka yung kulitan natin the entire season, hindi natin magagawa yun nang wala tayong ganyan liga. Kasi syempre, sino kukulitin mo ng di ba? Oo, Pagka, parang kang tangan. may ibang pride pag halimbawa yung player mo gumawa ng gantong stats, halimbawa nag 50 points, ganto. Parang nakakatuwa kasi tas may kulitan, may mga rivalry din sa amin. Actually, konting angasan. Oo, lagi kayo. Gusto ko i-shoutout yung pinakang best na liga ko. Hindi necessarily ito yung pinakamahal na buy-in. Kasi actually dito sa fantasy, meron yung buy-in. Magjo-join ka, magbabayad ka. For fun. Ito yung parang para sa magcha-champion, para sa magcha-second, ganun. Naka-spread So naman shoutout ko yung Rugis and Friends. Kasi para sa akin yun ang pinakamagandang liga Wala para kang sa kasi akin. kinukupal doon Kasi hindi ko makilala kasi yung ibang liga. So doon Sali sa na, medyo seryoso kami. Sali na po kayo. ang sarap ko palin lahat. Lahat. Kahit yung mga hindi mo close na doon, makukupal mo eh. Asarin mo, parang pag-aawayin mo yung mga Oy, shoutout Shout out. Lindel at saka si Uncle Nate. Yan. Uncle Nate. Yan, Gusto ko rivalry. mag-meet yan dalawang yan eh. Week. In the future. Nate Martinez. Naghihintay na nga si Lindel sa Malay mo, sa talaga susunod, eh. Uncle Nate, kung nanonood ka,
Sa Ano? guesting. Pwede. Actually, nasabihan ko na siya eh. Nung nakita kami sa gig sa Nice. Nate. Uncle Nate. Nate. Pinanindigan na niya yung pangalan niya sa Uncle Nate, di ba? Tama ba? Uncle Nate na yung pangalan. Si Baloney. Sino ba mga naalala natin nakakalaban natin? Siyempre si Ken. Isa sa mga malalalim. Yes. Malalalim Sobrang na mga mag-isip ano yan. din. Yan ang very wild prediction. Mag-predict talaga si Hindi nag-a-analyze siya yun. Nag-a-analyze. Though hindi pa siya nagcha-champion sa Ruggies and Friends. Pero lagi siyang nasa top. surprising lang yung mga picks. Hindi napapagabutan din Brother, lang. isa sa mga champion ng Lagi Ruggies and nasa Friends. Yo. Nico, kailan ka nag-champion, brother? Yung second season. Na Second after season nung na- second Pero sumali ka. lagi kang second nasa season. bottom. Third ako doon. Paul. Ay, yo! Paul, naka-top seed ka na. Ay, lagi ka doon sa bottom. Naka-top seed ka na. Oh, last Last season. season. Last season. Sa Ruggies and kami Friends. na naka-top seed. First Tang day. ina mo. First week. First week. First week. Naka 7-2. Naka 7-2. SG ako. Naka 7-2. Tapos, hindi, matindi. Siya yung may pagkatap- pinakamataas sa percentage. Iba. Wala. Iba yung top seed nito. Mataas sa percentage. Sobrang, walang 10 ata yung talo niya. Wala nga, wala. Walang 10. Laging- As in 100 plus wins siya. Sipin mo yun, no? Actually, Grabe. nagulat din ako kasi pumutok si Barnes. Oh, Scotty Pinutukan. Barnes. Hey, yo! Hey, yo. Kanina pa yung bottom, pinutukan. Top. Top. Botomesa. Top. Sa bottom. Sino daw taas ang kamay ng top? Ay. Nagtaas lahat ng kamay eh. So ako, nag-champion na ako sa Ruggies and Friends. Pero pero hindi ko tinatanggap na champion ako doon dahil nag-lockdown. Ako kasi ang top seed nun. Paano nangyari na tapos Yan, natin? Tinapos na Mickey yun. Mouse Ah, Championship tinapos lang na yan. agad. Ah, So yun ako yung yun ako yung Mickey Mouse, parang ako yung Mickey Mouse Bubble, champion. bubble. Bubble. Parang Hindi ko feel. ayaw mong i-count Hindi ko as feel. ano. Kasi ano yun eh, ang ginawa ng Yahoo dun, kung sino yung top, siya na yung champion. In-award na. Dinapos So na. in-award din, binigyan ako ng Tinapos trophy. na. Binigyan ako ng trophy ng Yahoo. Wait, Bago wait. kaming portion ngayon, ang ating pabati portion. Yan. Redan. Binabati ko yung mga since day ones natin. Yes, kala Yeah, mo talaga. day ones natin. Kala mo talaga napakatagal na. Yung mga wala pa kaming podcast, nag-aawang na. Baka may gusto ko yung batiin. Ako, mga day ones ko, day ones natin na nagchat-chat sa akin, sina RV Cavier. RV Cavier. Yes. Si Osmog, Yeah, Just top one. one, top na five. talagang nabibitin. Cows. Nabibitin Cow na pag unahan. nabibitin pag Nabibitin nakikinig pa si ng Osmog. nung mga episodes natin. Oh, yung mga tropa ko, sina Allen, si Gary, sina Reynolds, si Carlo. Tsaka yung mga kasama ko sa Team BTP, sina Selimer, yung kapatid ko si Jazz, si Nads, si Jay, si Jairus, si Bishop, mga nagbibigay sa akin ng feedback tungkol sa ginagawa natin. Nakaka-encourage naman talaga, nakaka-motivate na pagpatuloy. So, Thank you daming very, natutuwa. very much. Thank you. Thank you sa inyo. Thank you. So sa akin, yung mga nagbilin lang din kanina si Jap Kicks, si Joseph Paranyal, yan. Sina Ma'am Charlotte, sina Ari Sabilosa. Sa akin, lahat ng mga nanonood sa nakikinig from even sa ibang bansa. Mike, si Jaboy, Cap, ikaw sa New Zealand. Salamat kahit magkakaibang time zone, pinapanood niyo pa din saka pinapakinggan yung episode namin. Ah, wait, nalimutan natin si Lindel. Si Lindel. Yan, si Lindel. Bumabiyahe, sinasabi Nabibitin na- pa yan, nabibitin. Masiram. din yan. Masiram. Mr. Masiram. Ayan, so kung gusto mo kayo na nga. Baka Sabi ni meron Kamesh, baka may gusto magpa-shoutout, Yan. kung may mga babatiin, like birthday, special occasion na ano. Sabi lang kayo, mag-comment lang kayo dun sa Ipopost, may Episodes post Episodes tayo. natin, Post sa mga kami next episode. episodes natin. Kasi this is gonna be a regular thing. Kung may gusto kayong ipabati, Pa-shout post- out. Oh, yes, pa-shoutout dun sa ipopost may, namin. kung may message din kayo sa amin. Pwede. I-comment nyo lang doon or Babanggitin namin i-message nyo yan. lang. Babanggitin namin sa mga episodes natin. Pero pag medyo mahaba yung ipapakwento nyo, email nyo na lang sa amin para. Thank See you. ya! Fuck you all. Balik muna tayo sa NBA topic natin. Kumbaga, medyo gawa natin ng bold prediction. Looking forward sa bold sa prediction. coming Hey, games. yo. Can't imagine na. Bold lang. Ano lang? Yung major lang. Major lang. MVP, Yung nga yung NBA champ, MVP, Rookie of the Year, ano pa ba? Defensive Player of the Year. Defensive player. Which yun. is isa lang naman ang sasagot Dipoy. natin. Dipoy. Ako muna. Ikaw na ba? Sige. Sa magcha-champion muna. Alam naman yung anong team ko na ano. Dick Ryder. Alam niyo na matagal na. Alam niyo ni Magre-repeat Paul ba na yan? ano. Repeat performance ba yung mga yan? Hopefully, basta healthy. So, Sabihin mo, brother. Sabihin mo.
OKC Thunder. Lista natin, tapos titingnan natin by the babalikan end. natin. By the end of the OKC season. Thunder. Aha. Ang gusto ko sanang matchup sa finals, OKC tsaka New York. Yung matchup last year na Kasi parehas mong nangyari. team yun. Oo nga na, sarap kumbaga, ang saya sana nun. MVP ko, syempre gusto ko sana sa SGA pero masyado ng homer yung dating. Siguro magluluka ako ngayong taon. Feeling ko ito yung taon na okay yung team niya. Kumbaga, hindi man natin sabihin deepest na team sa NBA pero knowing Luka, ito na yung year na kung may susugalan akong MVP, siya na yun. Tapos si LeBron medyo matanda na. So MVP naniniwala sa'yo, ako. si Luka. MVP sino si naman Luka. ang Rookie of the year. Rookie of the Year? Rookie of the Year, parang kilala nyo na yun. Kumbaga, feeling ko mag-unanimous tayo na Cooper Flag talaga. Pero ako, gusto ko lang bigyan ng shine yung ibang mga rookie. Parang natutuwa ako kay Edgecomb ng Philadelphia. Hindi ko sinasabi siya maging Rookie of the Year, pero siya yung gusto ko mapanood na yung progress niya sa Sixers. Defensive Player of the Year, alam naman ni Paul yun, maaga ako kay Wemby talaga na Uy. So, last year kay Wemby na talaga yun. Nagkataon lang na injured siya ng blood clot. Champs mo, Champs, OKC, Rookie of the Year, Cooper Flag. Cooper Flag, Defensive player mo is Wemby. MVP. MVP ko si Luka. Luka. So, Kung may MIP man ako, ko na din lang, si Amen Thompson. I'm high on Amen Thompson talaga. si Paul, Ako na. may lista ka ba? May cheat Hindi, sheet wala, ka wala. Siyempre, ano din ako eh. OKC din ako. Kung may pera ako at ipupusta ko sa isang team kung sino magcha-champion, OKC yun. Okay siya. Pero sa puso ko, siyempre, alam nyo na kung sino. Dallas Mavericks. Sa lalim nila, hindi possible na marating ulit nila yung finals. Para sa akin. Hindi imposible pala. Hindi possible to eh. Hindi imposible marating ulit nila yung finals. Pero, syempre nga, may OKC. So, kung may pera nga ako, doon ko bibigay. So, OKC ako sa champ. Got OKC. MVP ko, kung may pera din ako na ipupusta, ang MVP ko is Jokic pa rin. Uy. Jokic. Dahil, kumbaga, sa percentage-wise, malaki yung, although sila yung magkalaban din eh. Jokic and SGA sa season MVP, di ba? Aminado naman, kahit SGA fan ka, kahit Giannis fan ka, si Jokic pa din. Sabi nga nila, sino ang kilala mong player na almost nag-MVP in 5 years span? Diba 3 years nakuha niya dun? Diba? Tapos dun sa dalawa pa, may parang, arguably, pwede rin. Tanggap yung kay Embiid nun eh. Siya rin yung possible. Tanggap yung kay Embiid nung over Jokic. Diba? So parang, Ito kay SGA. so kami pupusta nga ako. Jokic pa rin ako. Though fan din ako ni Luka, syempre dahil galing Mavs. Masaya ako kung makukuha niya yun. Brother. Masaya ako makukuha niya. So, Jokic MVP. Jokic MVP. So, Rookie of the Year. ROY. Rookie of the Year, syempre Cooper Flag yan. Wala nang iba. Walang, kasi, kumbaga, siya yung parang nakikita kong parang legit na two-way player. Defensive player pa pala. Defensive player. Defensive player. Wemby rin. Wemby rin. Dahil kitang-kita niyo yung progression ng katawan ni Wemby ngayon. Tumangkat pa may diba? mga videos, may videos ako na parang shoulders niya. Tangin na parang konti na lang Giannis na. Recap natin kay Paul. NBA champ, OKC. Jokic. MVP, Jokic. Roy. Rookie of the Year, Cooper Flag. And then, defensive player mo is Wemby. So, ang natin, dalawa na ang OKC. Dalawa na OKC. Then, Dalawa Cooper ng Flag. Feeling ko unanimous tayo sa Nagpalit lang kami is MVP lang kami magkaiba. Jokic lang ako. Okay, sa akin naman, ang champs ko, syempre, looking forward ako so mag-aarap sa finals, Nuggets versus New York Knicks. Nuggets pa rin talagang minamata ko na papasok ng finals. And then, saying that, MVP ko, Jokic din. Kasi, Jokic talaga lang yan. Gulat nga ako. Gaya naman to. Walang. Sige. Jokic talagang ang mamatayin ko. Ayaw mo kay Sabonis? Hindi naman. Wala, parang Parang ka nagtapon ng pera doon. Parang nagtapon ka ng pera. Hindi na ako mag-explain masyado kasi yun nga, nabanggit yun naman yung mga reason behind. Most likely yun din naman. Jokic, MVP.
And then, yun nga, parang unanimous side dito. Rookie of the Year, Cooper Flag. Defensive Player of the Year, Wemby. Okay. Sa Most Improved, isingit ko rin lang, kagaya nung kay Nico. Gusto ko manalo dyan si Sengun naman. Sengun naman? Sengun. Oh. Sino yung Sengun naman? Sengun naman? Sengun naman na Peren. Rockets yung iba, Sengun yung sinasabi. May She. Luka Doncic. Hindi, yung iba, hindi yung mga announcer Sengun, tapos Sengun, di ba? So, sinong recap tayo? Sinong NBA champ mo? Nuggets. MVP, Jokic. ROY, Cooper Flag, defensive player, si Wemby. Sabi mo kanina, ikaw may pambasag sa mga picks namin. Bold prediction, ano yung sa'yo? NBA champ ko, OKC din ako. Pistons? Ina mo. Akala ko sabihin Pistons eh. Pistons. Parang Detroit Pistons. OKC ako given yung young core. Young core nila. Saka especially yung health nila. Pero, yun din ang ano ko eh. Medyo actually, dapat babanggitin ko Dallas. Pero given yung... MFFL nga pala. Di ba naging fan yan? Kakasali lang yan. Kakasali lang yan last year. More fun for... Rookie yan last season. Rookie last season sa Mavs. Team player ako eh. Si Kyrie nandun. Tsaka si J. Kidd ang coach. Sabagay. So yun ang inaano ko dun. Na medyo ginigage ko dun sa Dallas at saka OKC. Pero given yung chemistry na rin ng OKC. So I'll go for OKC. Then sa MVP, maiba naman. Siyempre, Nikola Jokic. Nikola. Attributes ni Jokic parang walang makakapatay. Pero may sasabihin na ako. Yung voters fatigue, ramdam ko na sa kanya. Kaya siya natatalo. Kumbaga, something new naman. Like kay Jordan dati. Bakit may nag-MVP ng iba kahit siya yung pinakamagaling na player? Kasi nga, umay na. Binigay mo na tatlong sunod ka na nag-MVP. Part of marketing din. In a way, kasi... Yun yung naramdaman ko sa last season. Kung bakit hindi nakuha. Kasi nga, yun yung ramdam ko sa kanya eh. Kasi kung tutusin, statistically, last year yung best year ni Jokic. Totoo. Kasi nga, karga niya yung buong Nuggets talaga eh. May record pa yata siya. Kaya diba, siya pa rin yung number 1 sa fantasy. Kasi kita naman lahat, pati field goal, lahat kaya niyang bigay lahat yung 9 categories. Na maganda. So, positive siya sa lahat. Big man ka na tumitira ng 3. Yung free throw, decent na rin para sa big man, di ba? 80 plus yun. May assist. Top 5 siya sa assist. Top 5 siya sa assist. Kahit pa paano, blocks. Diba? Mataas steals nga niya. Automatic double-double yun sa rebounds tsaka diba? Points. So, no questions dun. Kumbaga yun lang yung naisip ko kaya sinabi ko sa inyo. Parang yung voters fatigue, ramdam mo na sa kanila eh. Hindi na nila ganun ka. Kumbaga given na magaling, parang kay Jordan dati, bigyan natin to kay Barkley kasi ang ganda ng season niya. LeBron din may voters fatigue din nung nanalo si Derrick Rose ng MVP. Kasi nung taon na yun talaga, yun yung balik ni LeBron from tinalo sila ng Dallas. Miami yun, di ba? Pero kumbaga, mas maganda yung season. Yun yung nangyayari sa MVP nung binibigay pagka may team na mas mataas yung panalo dun sa kahit mas magaling yung player. Mga ganyang cases yun. Kay Kobe din. Kaya nanalo si Steve Nash. Diba? So, kumbaga, yung media, yun lang yung kalaban ni Jokic. Given na siyang, kasi ako, pag tatanungin mo, sino best player sa NBA? Huwag nang bigyan ng hindi naman. Kumbaga, kung manalo naman, deserve naman niya lagi kasi siya talaga pinakamagaling. Pero, wala mag-argue. So yun, Jokic pa rin ang MVP. And then, Rookie of the Year, Ace Bailey. Injured pa siya. Hindi. Naglaro siya nitong preseason. Naglaro siya ng preseason. Tsaka, yung coaching staff tsaka yung handler niya. Sa parang Jazz iba ba na yan? yata. Jazz player ba? Jazz. Parang naalis na yata. Kasi yun yung ayaw siyang paglaruin sa Utah. Yun kasi yung problema kay Ace Bailey. Kumbaga parang nung na-draft siya, hindi siya masaya. Yan yung mga draft na... Pero tapos doon siya napunta sa team isipin na yun. mo kasi, yung situation ni Cooper Flag, tinan mo kung nasa paligid niya. Diba? Yun yung parang situation ni Carmelo Anthony kung napapunta siya sa Detroit. No. Diba? Hindi ko kalala si Ace Bailey. Kano siya may resemblance na laro? Ano siya ba? Parang Rudy Gay na mas matangkad pa. Yan yung kakampi ni sa anak ni Van Harper.
Sa Rutgers. Yung Rutgers, ina-hype ko sa inyo last year pa na ano. Oh. Yung may sinend ako na binabantayan siya kasama referee. Hinila yung referee kasama siya na binabantayan siya na. Mas may chance kasi pumutok to si Scorer siya. Scorer siya na. Oo, pero nasa just eh. Yun ang masama. Okay yun. Tingin ko okay. Hindi, kumbaga ano Yun yung ano yun yung medyo magpapa-hold back sa'yo kung pupusta ka. Puta na sa just. Yun lang, in terms of pustahan. Hindi pati kasi sa ganyan, popularity-wise din kasi sa ano. Meron. Parang Lebron, Carmelo. Si Melo nag-playoffs nun. Carmelo talaga yun. Ano na lang, Anthony Edwards and LaMelo Ball nun. Medyo dikit ang ano nun. Pero LaMelo nanalo. Wala ba sa inyong fan ni Ant-Man na nakikita na... Kasi, ang sabi niya, nag-aral siya ng tape. Si Boss Mark D, di ba? Mark D? Mark D. Deactivate? Ano talaga yan na... So, super fan niya ng Ant-Man. Nag-ano siya na... Ayusin niya yung game niya, di ba? Malakas siya sa post, sa drive. Last year kasi bato siya ng bato ng tres eh. So, kumbaga na-master niya na yun. Ngayon daw, kumbaga, in trouble na yung league kasi binabalansin na niya. Kumbaga yung shot selection actually, niya. last season, ang ganda ng production niya sa rebounds and Tang ina nyo, assists. hindi na ako nakatapos doon sa sabi ko. Tapusin nyo na muna. Baka malimutan. Baka malimutan. Go. Ace Bailey, Roy mo. Hindi, okay lang. Okay lang yan. Ina nyo. Tapos Wemby rin yan. Sige na, Wemby na. Tapos na. Defensive player, Wemby. Okay. So, unanimous. No doubt. Unanimous Wemby. So, Siya lang yung ano natin, perfect na ano. Pare-parehas. Depoy. Tsaka Tama ba? Rookie of the Year. Hindi, Isbili ako. Ayaw nga pala. Hindi na perfect eh. Sa MVP Defensive hindi lang, na perfect. defensive player of the Si Wemby lang talaga na perfect Wemby, natin. Wemby. Tayo lahat, Wemby na Depoy. Okay. Which is talaga namang ano. No, wala ka nang... No doubt. MVP. No doubt Si talaga. ano lang. Wemby talaga. Sino ang MVP ang Alam basa? si Rudy Gobert ulit. Bigyan na natin. Bigyan na natin kay Rudy ulit, di ba? Papaubaya na lang. Okay. Hindi, At yun lang may naman tanong ang kasi- magiging problema dyan ni Wemby pag hindi nyo nakakompleto yung prereq na number of games. 65 games. Wala akong pakialam sa'yo. Technically, yun eh. Ito, may tanong ako sa inyo. Ano masasabi nyo dun sa... 4 points. Sa salamin mo? Hindi. Sa decision ni LeBron. Yung una o yung nakaraan? Ano masasabi mo? Itong Ano masasabi nyo? Ikaw muna. The Ikaw muna. decision number 2. Tokis Master. Bullshit. Bullshit. Tangina, bullshit yun. Bakit? Kasi, alam mo yun, naglilining towards na rin kasi yung mga tao sa retirement ni LeBron. So, nag-expect sila na Akala nila yun ng announcement. Parang feeling mo, kasali din ng Las Vegas doon na ano eh. Tsaka, Yung Propaganda nila yun. Anong tawag din, parang binibate yung mga tao na, alam mo yun, uy, mabenta to kasi the decision. Oh. Andun na si LeBron sa 23rd year niya. Tama, di ba? So, parang, well, kudos din sa marketing. Napakagaling. Kumbaga sa stocks, pumalo talaga ng mataas yun. Kasi biglang nag-rug pull, no? Tapos yung pala sasali sa Hennessy na endorser ba siya ng Hennessy? Pangalawa na niya yan eh. Yung ano na yan. Kumbaga na marketing perspective, magaling. All eyes dun sa situation na yun. Hindi, yung ganyang stunt naman kasi talaga, pang ano siya, alam mong pang social media move lang. Kasi ang tao naman talaga sa social media na nag-ano. Tapos sinabayan pa ng ticket price ng LA. Diba? Hindi, yun ang iniisip ko kasi ang nag-MVP kay Lucas si Nico, di ba? So tingin mo magiging yung ipapasa na ba ni LeBron ang ano nito? Dapat. Yung, kumbaga, mas pabibigyan na ng heavier load si Luka? Yo. Heavier load kay Luka. Hindi, yung workload sa ano, sa team sa heavier load. Well, sa akin kasi, panahon na talaga. I mean, walang hate kay LeBron, pero syempre, okay lang. Walang hate din kay Jari. Walang hate din Jari kay lang naman nagmamahal din. Kasi alam naman ni Paul before pa ano na Lakers talaga nung time na nandun si Kobe. So kumbaga umalis lang ako nung nandun na si LeBron. Ako hindi ko mahintay na mabigyan lalo na si Luka ng free reign dun sa team. Makakuha siya ng
ng gusto niya na big man, na kumbaga athletic. Big boy. Big boy. Bigyan na big boy. So yun. Malayo na tayo. Dito sa The Decision. Decision. Di ba, nung una ko kasi nakita yung pinasa ko yung sa GC natin, di ba? Akala ko nung una parang AI generated stint. Parang kasi sobrang ganda nung ano. Sobrang ganda nung picture. Na parang pang clickbait nga lang sa internet people. Ako naman, basically, hindi ko talaga pinanood. And then nakita ko na lang yung result na lumabas na sa feed ko. Lahat ng mga news sa pages. Pag talagang kasi ang basehan mo dun, kung sino nag-post. CBS Sports, talagang mga legit pages naman. NBA talaga. So nung nilabas nila yung screenshots na parang it's a marketing stunt lang for Hennessy na, okay. So take ko lang, ang daming nag-lean forward nga na nag-expect sa balita ni LeBron. It's all about his retirement announcement na or parang last season announcement. Ako, wala naman talagang pakialam sa kanya. You asked the wrong guy. Hindi in a sense barking at the wrong shot. Hindi na in a negative way. Kumbaga, okay kung mag-retire ka, kumbaga, tanggap ko naman kasi nga, syempre, kung iintayin pa ba niya si Bryce. Pero, sanay kasi ako, brother, na na-witness ko yung mga all-time greats na nag-retire sila nang hindi naman nila ina-announce. Kumbaga, ramdam lang ng mga tao na pero lang yung kay Jordan na sa Wizards, pero yung Jordan na 90s, hindi naman niya in-announce yun. Kumbaga, yung sa Last Dance. Kumbaga, si Duncan nung nag-retire, hindi din naman si Kobe, nung kay Kobe, medyo ramdam na din ng tao niya, human na siya. Parang pinipilit na lang talaga niya para So, kumbaga, yung mamba out. Etong kay LeBron, parang genius siya sa marketing. Kudos kay na Rich Paul pagdating do sa deal na naman sa kasi ilang na naman ang makukuha nila. So, yun. Pero dun sa basketball-wise, kung mag-retire ka, di okay lang. Kung mag-retire ka, mamimiss mo yun. Mamimiss mo rin yun. Pag ganun-ganun. Miss ko din yung mga sabi, sa... One dribble lang. Hindi, actually, tinigil mo. Alam po pull up. Ikaw, bakit mo natanong yun? May pake ka ba? Kasi parang na-realize ko lang, di ba, parang marirealize mo na talagang sobrang powerful niya. Huwag kayong magkwentuhan dyan. Wala nga kami pake. So di ba parang sobrang powerful lang talaga ni LeBron na kumbaga napapatutok niya yung tao kahit ano sabihin niya. Di ba? Last call na lang tayo. Tingin niyo ba magre-retire si LeBron this season? Yes or no lang tayo? Ako? Oo. Mm-hmm. Yes. Tsaka ito yung pinakang kung bakit ito talaga yung pinakang best kasi 23 years niya. Yes. So 23 number niya, ika-23 years, perfect para maging... To call it quits. Para tapusin na niya talaga. To resign tuloy. Tapusin naman sa... Kumbaga, natapusin na yung career niya. 23 years Sobrang meaningful nun. 23 years, number mo 23. Wala kaming paki kay LeBron. Jare. At ito na naman ang isang episode na mas marami ang kwentuhan kesa inuman. Don't forget to like, share, and subscribe sa aming Facebook, YouTube account, Instagram, at Spotify. Takit sa susunod na kwentuhan dito lang sa Talkies Nights! Pero, okay na.